Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Okay, Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ako po si Jojo A. At ito po ang Politika all the way. Ito pong guest natin is, I think he epitomizes yung kasabihan na those who seek leadership and position are most often, those who do not pala, rather, seek position and leadership are most often the ones who actually deserve it. You know? Siya yung taong ganun. And in today's world, lalo na ngayon nangyayari buong mundo, there are so many people who have opinions, di ba? Kailangan natin ng gantong klaseng tao sa paligid natin to put some clarity and depth in our opinions before we actually make them. So, ang dami nito eh. Siguro, the best na lang masasabi natin he's the go-to person if you want to have, if you want to have an intelligent perspective of what's happening around the world, especially in the country. Professor Noel Leyco. Prof! Hey, Oh, thank you. Salamat sa very generous introduction. Oh, no, it's all ano naman yun, lahat naman yun totoo eh. Totoo. Kulang pa nga eh. Dapat babasahin ko pa to kaya lang masyadong mahaba. Generalize ko na lang. Let's talk about muna how you feel. You look good. You look fresh. Salamat. You know? And I've seen some of your before, parang ngayon mas bumata ka yata, Prof. Sumasabay lang sa'yo. Sumasabay sa audience mo. So, pinag-aralan ko, sabi ko, paano ba yung Jojo all the way? Sino ba ang audience nito? No? So, sabi ko, iba to. Iba ang audience mo dun sa audience na nakasanayan ko. But it's very good to be part of your audience, part of your program. Thank you, Prof. Kasi actually, I was telling you sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko alam how I would address you, Prof, because you once worked in government, there's lahat na, USEC, secretary, you're in business, you're in finance. Sabi naman sa atin, in all humility, sabi ni Professor Noel, you just call me either Noel or Prof. O Prof na lang. Pwede rin, first Noel. Pwede because you bring forth blessings. No, actually, I was born Christmas Eve. Ganun ba? Yeah, totoo yan. Oh, 24th, 24. Oh, okay. So, kawawa naman ang nanay ko. Nagpasko sa ospital. Oo. And kawawa ka rin kasi you only have just one gift for both. Oo, tapos namimigay pa ako ng regalo. Namimigay ka pa ng regalo. Kaya sabi ko, quits na lang tayo. Huwag niyo na ako regaluhan. Hindi, Sa okay. birthday ko na lang. So, I get the gift. Oh, you get the gift. Surely, no? Surely. Ay, nako. Well, you are a gift to us because of your expertise in finance and in government work and all your consultancy when it comes to what's happening in the country and internationally, no? Let's talk about things that are happening globally muna before we go towards the Philippines, so inside the Philippines. Nagkakaroon ngayon tayo, Prof, ng kaguluhan buong mundo, no? With the US and all these things. Ngayon, sabi nila, Middle East, but sa totoo lang daw, China and Russia is behind this and all this. Yung mga chismis. Alam mo namang opinion, di ba? Kaya, what's happening here? What is your take on this? Alam mo, sa eskwelahan, bawal ang chismis. You have to base everything on facts. Totoo yan. Diba? Kailangan may datos ka, kailangan may facts ka, kailangan meron kang totoong pwede mong isay. No? That's right. So, I will not speculate. Mhm. Kaya lang, makikita natin dito, sino ba nakikinabang? No? At ano ba ang gusto? Anong mga motivation? So, for example, yung nangyari sa Iran, hindi naman tinatago ni President Trump kung anong gusto niya. Nung una, ang gusto niya, sabi niya, tanggalin niyo yung nuclear arms ninyo. Pero in the meantime, meron na pala sila talagang negotiation. At meron, ang Oman, yung kanilang negotiator o yung nagpa-facilitate ng negotiation Iran at saka ng US, sabi nila, he can already attest na talagang walang enrichment ng uranium to the level na pwedeng gawing bomba. Bomba. At verifiable, no? But just the same,
binomba ni Trump ang Iran, binomba ng Israel, binomba Israel. ng US. Mhm. Pero parang hindi nag-usap yata yung cabinet ni Trump, no? Mhm. Ang sabi nung kanyang DFA secretary, yung state secretary of state, sabi niya, kasi parang ang ano nila na ignite na Oh. ng Israel Nabuyo yung sila. bombahan. Oo, Oh, parang right. ganun. Tapos bumawi naman si Trump. Sabi niya, no. Mhm. Hindi yan ang istorya. Ang Oo. istorya dito, talagang aatakihin na namin sila. Mhm. At kung hindi, ay baka unahan Baka tayo. unahon tayo. Oo, Yun, baka yun. unahan tayo. So, Lumalabas dito, natanggal na yung Ayatollah. Napatay siguro ilang cabinet ministers niya. Tsaka recently, napatay din yung secret service nila, kumbaga. No? Yung kanilang security minister. Ubus na yung kanilang gustong ubusin doon, halos. No? Pero hindi nila mauubos ang Iran eh. right. Remember, the Ayatollah was not just a leader ng gobyerno. Ang Ayatollah was also seen as the leader ng kanilang kanilang paniniwala. Parang spiritual leader. Spiritual ganun, no? leader. Oo. He is more than a Mm. political leader. No? So, hindi mauubos yan kasi kung hindi yung Ayatollah na ang manguna, may susunod. Mhm. At may sumunod na nga. No? The Sun, di ba? The Sun. Oo. Pero ang proseso pala noon, marami silang namimili. Okay. May proseso. So may council of elders, ganyan. Oo. At hindi naman pala talaga agad na yung anak ang So it's not may botohan automatic. eh. May botohan Walang automatic. Ah, Walang automatic. In fact, sa kanila, ito yung nabasa ko, no? And I can share that with you. Ang state leadership, meron din silang mga conservative, Right. meron din sila yung mga Okay. radikal, Oh. no? Ang nakikita nila, yung mga conservative, reform-oriented faction. Actually, I take that back. Hindi sila faction eh. Parang talagang merong mga swings, no? Merong side na gusto ay mag-reform o kaya maging conservative. Meron namang iba, radikal. Radical. No? Yung anak daw ni Ayatollah ay Leans toward what? radikal. Oh, okay. Siya yung close Hardcore, doon. Hardcore ito. Ngayon, yung napatay na state security minister, yun pala ang conservative. Sabi nga doon sa nabasa ko, napatay na. So, ano nang mangyayari? So, nanalo ngayon, ang naiwan ay yung kanilang mga radikal. Radical na. So, siguro hindi nila iniisip yun, na hindi nila alam. May radikal ba? Meron bang conservative? At kung mamimili sila, sino ang gusto nilang ma-eliminate? Pero, hindi naman nila sinabi na regime change ang plano nila. Ang plano nila is tanggalin ang kapasidad ng Iran to build nuclear arms. Right. Hindi regime change. Pero ngayon, obvious na obvious. It was a regime change. At ngayon, sabi nga ni Trump, nung pumalit yung anak, I don't like him also. No, sabi ko, Nako, sabi niya, patay na tayo rito. Gulo na to talaga. kasi ito yung close daw ito doon sa revolutionary, yung Islamic Revolutionary Guards. No? Islamic ba o Iran Revolutionary Guards? No? Ito yung mga radikal. No? So, mukhang hindi yun ang inaasahan ng American na mangyayari. Pero yun ang nangyari. I read somewhere na na I do not know, maybe you can shed some light on this also. I read somewhere, Prof, na merong mga I do not know if I have the correct numbers, no? Pero mas marami na raw, there are some the ones leaning towards westernization against the conservatives in Iran are more now than the conservatives in Iran. Mas marami na ngayon yung parang
That's precisely the reason why they moved to America or to Europe, because they want to be free. I do not know if that's correct to say, but they want to be free of traditions and ganyan. That's why they're having inside, doon mismo sa loob ng Iran, nagkakaroon ng social unrest. Well, meron din. Talagang meron naman. Hindi natin pwedeng sabihin na solid sila, single-minded ang mga Iranian. Hindi naman ganun. Katulad ng Pilipino. Pwede bang sabihin natin ang mga Pilipino, iisa lang ang takbo ng isip? Hindi, di ba? Ganun din ang Katoliko. Meron talagang Katoliko sarado, merong Katoliko na panglinggo, merong Katoliko by name. Maraming ganun eh. No? So, I think diversity is present all over. No? Ang question dyan is, how do you manage or how do you lead societies towards a harmonious relationship with diversity? I think that's the challenge of leadership. No? Right. Hindi pwede yung sabihin mo na, ako ang leader nyo, kaya kailangan pare-pareho tayo. Hindi pwede yun. Walang papayag na gano'n. Kaya nga, actually, yun ang challenge ng, especially in our government now. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Let's talk about the finance of it all, no? The money involved in this. Sabi nila, it all boils down to the petrodollar. Yan ang parang pinaka nagiging issue of the day. Na is America ready to, is the United States ready to let go of the petrodollar, or is that even possible? How do we go about it? Okay, petrodollars, no? Why? Ang US may not have all the fuel, all the oil in the world, no? Mas marami sa oil sa Middle East. Pero ang bilihan ng petrolyo is done through dollars. Yes, correct. No? Ngayon, na-challenge na sila. Meron ng BRICS, no? Yung Brazil, Russia, India, China. And as close in Asia, no, sa atin, Indonesia yata nagsali na eh. Sumali na ba? Sumali na sila Sa doon BRICS? Sa BRICS. Oh, okay. So, yung sa akin, this is a major challenge to the domination ng US sa economics, no, sa finance, sa politika, military. Ito nakikita natin, sabi ng US, inunahan nila, no? 'Di ba? Ang Secretary of Defense nila pinalitan ng pangalan. Secretary of War. Yung pala ay mukhang may plano talaga, no? So, pagpasok ng taon, no, 2026, unang ginera, Venezuela. That's right. Di ba? At pagpasok nila sa Venezuela, in 3 hours, tapos. Tapos na. Right. Dito sa Iran, binomba nila the biggest bombardment of different kinds of technology weapons sila. Lahat sinubo, no? Pero ngayon, ilang linggo na. Lampas na. 2 linggo na. Kala nila, ang Iran, madaling mapasuko. Pinatay na ang Ayatollah. Pinatay ang mga defense. Pinatay ang mga generals. Dapat ubos na. Yes. Dapat suko na. Di ba? Normally, suko na yan. Ang Venezuela, tinanggal lang ang presidente tsaka yung first lady. Suko na. Wala na. Pero ang Iran, ito ang, I think, the biggest surprise, no, sa lahat, no, na magmamasid sa nangyayari ngayon. Mahigit na 2 linggo, Yes. no? Tumitira pa rin. Exactly. Di ba? Parang At saka ang strategy ngayon, dati reaction. Pagka binomba sila, ayun. and then they start Bobombahin lang nila yung i-intercept, no? Pero ngayon hindi. Sabi ng Iran, saan ba nang galing yung mga nambomba sa amin? Sa Israel. Sa Israel. O di bombahin natin ang Israel. Oh. Saudi Arabia. Bombahin natin ang Saudi Arabia. Qatar.
UAE, saan ba nanggagaling yan? At eto pa, hindi lang military, no? Pati ang, if I am not mistaken, pati yung mga data centers. Saan ba nanggagaling yan? Yung mga data center, binomba rin nila. Binomba rin nila. So, ito, totally different. So, ang comparison ng Ibang-iba, no? sasabihin nila, ay parang ito yung nangyari sa Russia at saka sa Ukraine. Ukraine. No? Tumaas din ang presyo ng petrolyo. Pero ito, totally different. Why? Ang binobomba ngayon, hindi lang Israel. No? Kundi mga military bases ng Amerika sa Middle East. Exactly. At pati yung mga oil refinery infrastructure, tinamaan. So, sasabihin natin, ngayon nga, nung tingin ko sa oil price, Brent, $111. Oo nga, No? ang taas na. Hindi malayo, mag-120. So, kami, nagsa-scenario building kami, no? Pagka sumampayan ng 120, iba na ang tama niyan sa atin. Pagka sumampayan ng 130, mabigat na yan. Pagka sumampa ng 140, napakabigat niyan. At pagka tumagal yan ng 2 linggo, which is already Is happening. happening, tumagal yan ng 3 linggo, 4 na linggo, 1 buwan, 2 buwan, hanggang 6 na buwan. Global recession ang nakikita natin dito. Why? Supply chain eh. Right. Hindi lang yung petrolyo ang tinamaan dito eh. No? Hindi lang yung logistics. Sinarado ang Strait of Hormuz. 20% Right. of our fuel goes through the Strait of Hormuz. Right. The economy cannot move without that 20%. We cannot move without the 20% to fill in the 80% that comes from other. Right. At hindi lang petrolyo ang Yes, food production, manufacturing, which is Exactly. actually anchored on oil. yes. No? At saka may mga byproducts. Oo. You know, ano ang major mga imports, exports natin ngayon, no? Semiconductor. Yung helium pala is an essential element, no? Doon sa kanilang vacuum environment para maging Yes. sterile, Sterile, maging clean, stable yung environment. Kailangan ng helium. And it comes from natural gas. So, Which we get from the Middle East. exactly. Exactly. Tapos, meron din mga byproducts sa medical consumables. Yung mga, di ba pagka may mga nau-hospital, pagka tinignan nila yung kanilang bill, line item, ilan ang ginamit na herengilya, yung tubings, mask, yung mga container ng yung pala galing din yan doon sa fuel na naggagaling sa So ano pala na ano naman ako, I mean na parang natakot naman ako sa scenario na yan na this is, you know, and worst case, ano? oh, this is the worst case. Why? Kasi dugtong-dugtong eh. Right. Oh, Dugtong-dugtong. Kaya ang kami, no, ang iniisip namin, ng mga colleagues ko, no, ang pinaka best case scenario natin is ma-resolve ito agad-agaran. No, Huwag but nang tumawid ng 1 buwan. But this is beyond us eh. It's This not is beyond it's not in our hands eh. Oo, How can oo. diba, are there preparations that we can make from our end dito? Yes. Ako naman, ang tingin ko, hindi naman dapat isuko, no, Oo. na doon sa pricing ng merkado, kung ano ang mga public policies na pwede nating i-adapt dito. Hindi naman tayo pwedeng spectator lang. No, that's correct. Nanonood lang tayo. Ako, nanonood lang ako. Magkano yung oil price. So, sa telepono ko, meron akong app. Oo. Nasusundan mo ha? Sinusundan ko. Magkano ang Brent ngayon, no? Magkano ang peso kontra dolyar. So, ano yan? Parang paggising ko pa lang, titingnan ko na agad. Ano ang oil price? So, ngayon, as we speak, ang Brent is 113.29.
consistently Okay. above 100 for the last 2 weeks. No? That's heavy. Ah. Mabigat yan para sa atin. No? At talagang there's no other way of looking at it. Siguro, maski hindi ako ang tanungin mo, Yun din ang ano, ha? yun din sasabihin. Oo. Pagka tumaas ang petrolyo, no, tataas din ang presyo ng prime commodities in addition to transportation. Unang-unang tatamaan transportation, aviation, That's right. no, logistics, unang-una yan. Pero sino bang hindi gumagamit ng petrolyo ngayon? No, kanina nga sabi ko, kung may pera ako, dapat nag-hybrid na ako. Di ba? Sabi ko, teka muna. So is that very good news for the EVs? The EV, Those who ano? have already gotten into it. Kasi tataas din ang presyo niya. yun na nga. I was No? telling my wife, sabi ko, honey, I think dapat yata this is the best time to get into the electric vehicles lalo or the hybrid ones. Oo, the best Diba? time was last Last month. last year. month. Oo. So it will, you're saying, Prof, that before it actually gets better, it will get worse muna. I think we have not seen the worst. The So the worst worst is still is yet to come. ano pa eh. Kasi ganito, no? Iran is hitting the US bases. Iran is hitting non-US countries. Non-Israel countries. Right. Lumago eh. Yeah. Lumawak eh, no? Isipin natin ngayon, paano kaya magre-react ang Saudi Arabia, ang Qatar, UAE, no? Anong bawi naman nila, Right. no? Si Trump was already asking for help. Which sabi niya sa NATO. You know, for the longest time, kami ang nagsusuporta dyan sa NATO na yan. Kami ang nagbabudget, kami ang nagpopondo. Ngayon, sama naman kayo sa amin. Oo. You know, walang nakakainis, gusto sumama eh. nakakainis na kayo Pero ang Oo nga. problema, Oo. mukhang hindi yata naintindihan ni Trump, no? NATO has an organization and it's an alliance of military organizations. Meron itong chain of command, no? Ang sabi nila, teka muna, under whose command kami papasok? Hindi naman kami pwedeng pumasok sa command ng US. Right. Maski kayo nagpopondo sa amin, pero ngayon, tinanggal nyo na nga ang pondo namin eh. Oo. So kami na ngayon. This is an alliance of North Atlantic Treaty Organizations of which the Yeah. US is part of. Pero it's not commanded by the US. By So the sabi US. nila, pumasok kayo dyan, hindi nyo naman kami tinanong. Right. Oo, without even consulting us, di ba? Oo. Exactly. In the same manner, Prof, na Congress, US Congress was saying, oh, bakit ka nag-ano? It is unauthorized nga. You bombed and you went to war without the authority of the US Congress. So ngayon, wala kang ano, even some of the Republicans, I think, Meron na rin. na Meron na. medyo ano sila na you went into war without even consulting with us. Yes, So, yes. Not only it parang the moral side of it, but the legal side of it. Kasi Yeah. dapat, di ba, Pero merong- na-legalize siya, na-legitimize siya. Mm. Kasi yung resolution na magre-require sana sa presidente to seek approval from Oo. Congress, natalo eh. Oh, So, okay. sabi nila, So, sige na lang. good kami. Oh, good no? ka. We're good to Pero- go. Pero ang pumapatay sa kanila ngayon, alam mo ba, kung magkano ang presyo ng drone? Hmm. 20,000, 30,000. Yes, per. Magkano ang presyo ng interceptor? Mga 20 million. 30. Exactly. They were very smart in doing that. So ano? the economics of it, talo ang Amerika. Right. So sabi nila, $1 billion nga ang a inauubos day, nila ano, a every day. O ilang araw na Oo. ito. So sa kanila, kung hindi namin kayo matatalo, militarily, matatalo namin kayo sa economics. Economics, right. No? Right. 20,000 lang yung amin Right. eh. Mura. 30,000. No? Sa inyo, milyon-milyon, yayabang nyo. You know? And ang sabi nga nila, there is an admission na the drone that they are shooting at Israel and the US bases in
the Middle East, relatively mahusay. Right. May precision. At saka mababa ang lipad eh. Oo nga. So, at saka merong iba, cluster. Mhm. No? Pagka umano sila, nagpalipad sila noon, hindi lang isa ang puputok. Mhm. Cluster pala yan. So, yung mga interceptor nila na milyon-milyon ang halaga, milyon-milyon ang kailangan paliparin nila, samantalang 20,000, 30,000. 20,000. Right. Oo. Kumbaga, economics will tell you, sige, we can afford to lose how many of this? Oo. Diba? So, yung inaasahan nila na tanggalin mo si Ayatollah, magkakaroon ng political upheaval sa Iran, did not materialize. Walang, Tapos nung naglibing sila doon sa Ayatollah at saka yung 140 schoolgirls. Parang nag-spark pa yata ng outrage, Milyon-milyon yung nandoon sa Tehran. So, parang hindi yata nila na... So, it backfired on them. Oo, parang ngayon, yung exit, parang mahirap Kaya nga, visualize. I mean, how would you, I mean, how would they, or how would the president, the US, get out of this situation? That's now the para bang, or if ever they would. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Madali sana yon, kung sabihin nila, we won, so Yeah. we'll pull out and we Pull will out. stop the bombing. Right. No? Pero ang Iran, Continuously. hindi But, pala. but Iran naman daw is, di ba, they're bombing, Iran is bombing the military facilities of the of US in the Gulf area. Yes. Di ba? So, sabi, ang alam ko niyan is they're doing this daw because just to prove to this Gulf neighbors of theirs na you don't need security anymore from the United States. Now it's more than the security that they were supposed to be giving you is more now works as a threat. Exactly. 'Di ba? More than a Magnet, security, it's a magnet. for Yes, attack. that's a better word for it. Oo. So, pagka umatras na ang US, ang demand ng Iran is that to recognize their legitimacy, their sovereign right, at i-ensure na wala na yung threat na yun. They are demanding mag-pull out ang Amerika doon sa mga military bases nila sa Middle East. Hindi naman gagawin ng Amerika yun. Yeah. So, ako, personally, hindi ko makita yung end game Ayan. No? Ang end game dito, maubusan ng pera ang Ang Amerika. ang militar, no? Ang Amerika. No, which is not a remote Oo. possibility. Hindi kasama sa budget ito Oo. Ngayon, mauubos na yung kanilang military supplies nila o yung kanilang mga bomb. Pagawa na naman sila. Kasi meron silang level na mine-maintain na dapat meron sila noon. So, para i-replenish yun, they will require more money. Right. Ubos na yung budget nila for this year. No? Umpisa pa lang. Marso pa lang. So, parang, ako sabi ko, mukhang the economics of the war will determine its outcome. No? Ang Iran is employing a much cheaper strategy para labanan ang very expensive, although sophisticated. No? So, kung Alright. nakakita na, alam mo yung mga nagpapakawala daw ng mga missiles, no? They are not actually in those areas. They are remote. Parang joystick. Joystick lang, ha? This is a joystick military warfare, no? Ganun na ngayon ang technology at saka na-dehumanize. Hindi katulad nung dati, gera tayo. Papalipad ako ng eroplano, bobombahin kita. Right. Hindi na ganon. You know? So, I think we have to disabuse our minds about our concept of warfare. It's So no gone are longer the days yung mga boots on the ground that sabi nila, no? Oo. It's all button presses of buttons and ngayon, joystick joystick warfare. warfare na, no? Diba? Pero sabi nila, walang nananalo ng joystick warfare. You have to put boots on the ground. So boots on ground pa rin, ha? Kung ang objective mo ay regime change in Iran, neutralize Iran, you can do that in Venezuela kasi maliit lang Right.
Pero countries like Iran, mukhang... Mahihirapan talaga sila. Pero considering, no, they did that in Afghanistan, pero hindi sila nanalo. Natalo sila sa Afghanistan. They have to pull out. Embarrassingly, Right, no? right. In an embarrassing way. Remember yung mga last Yes. big planes coming out of Afghanistan? May mga yeah. sumasabit na mga... yun ang dapat na ngayon, 2 weeks into the war, kailangan meron kang end game. You know? Yun ang nakakatakot, Prof, yung end game na sinasabi mo. Kasi, ang daming nagsasabi na, yung mga naysayers na about what's going to be happening na na masyadong mabigat na ito, and the only way to do it is through, short of saying, doing it the 1945 way of doing it before, when they had to resort to actual nuclear attacks. That will be a tragedy. Oo nga. Not only for the receiving country, but for the world. Remember, nuclear arms, nuclear bombs, no longer the monopoly of the U.S. That's correct. Remember? Yes, right. Maraming may nuclear. Ang Israel mismo is rumored persistently having a nuclear bomb. Pero sino yan? Israel, no? Sa Europe, Yes. there are a number of countries who are rumored. Kasi sa kanila naman, they don't admit nor deny Ganun sila, di ba? So that will be a tragedy. Nuclear solution is not a solution. It's not a solution. That will be a mutual destruction. That's for right. everybody. It's a dissolution Dissolution. of everything. Exactly. No? Pag nagkataon. Pero it's scary, no? It's really Scary. Very, Kaya nga- very scary. Kaya nga siguro yung iba pagkatapos akong interviewin ayaw na akong kausapin. Baliktad ako. Ako hindi. Lalo lang yung magkakwentuhan. Over bottles of, over brown bottles. Di ba? Para mas masarap, di ba? Water. Ganun na lang din mangyayari. Di magsaya na tayo. di ba? Ayan. Well, No, we cannot escape na Oo. ang Pilipinas ngayon is living in a very different and dangerous world. No? Na an environment that we don't have much of an influence for its outcome. No? Wala tayong... So wait and see lang tayo, no? Di ba sabi ni Secretary Gibo, nung naghahanap ng kakampi si President Trump, ang sabi niya, tulong kayo. Pero sabi ni Gibo, ating Secretary of Defense, Yes. that's moot and academic. We don't have the capacity. Exactly. Yeah. Wala tayong kakayahan. Lip service lang kami. Pare, kasama mo kami. Oh. Yeah. Kung kailangan namin kayo, Oh. dito kayo. Pero hindi kami pwede yung sasabihin mo kami ang lalaban. What can we give them that they don't already have or much in plus we have problems of our own here right now. Exactly. Diba? Ang kailangan natin ngayon ay kalma. Kalmadong pag-iisip. Oo, that's true. Oo. At rational na pag-iisip. At bigyan natin ng halaga, pangunahing halaga, importansya, yung mga sarili nating mamamayan. No? Mga Pilipino. Which brings me now to the more important matters about what's happening globally. What's the impact of this, Prof? Itong nangyayari US, Iran, and Israel. What's the impact major impact sa Philippines? Economics, no? Economic impact. Nakita na natin yan, taas ang presyo ng petrolyo. Oh, yes. Ano yan? 40% na ang itinaas. Sabi nga nung iba, teka muna, binili nyo yan bago pa maggera. Exactly. Diba? That's what. Narinig ko naman si Secretary Garin, ang sabi niya, hindi, ang presyo na nakikita natin ngayon is the replacement cost. Teka muna. Ang replacement cost na pinangbili ninyo nito ay replacement cost nung nakaraan. Diba? Kumbaga, insured na yan. Insured na sila. Forward contract. So, kaya kayo bumili nung nakaraan sa mas murang presyo para maibenta nyo kung ano ang presyo 2 months ago.
Oh. So, ngayon, bibili kayo ngayon ng mas mahal, no? Forward, no? So, bigyan niyo naman kami ng panahon. Sabi nila, 'di ba, utay-utay daw sila Right, magtataas. Utay-utayin nyo, siguro mga 2 buwan, 3 buwan. Okay. Kasi hindi pa ito, wala pa ito sa inyo eh. Oo. Hindi pa kayo naapektuhan nito. Hindi, sabi nila, kailangan nila ng pambili Okay. doon sa presyo ng The new new prices coming in. Oo. kung yun pala ang kailangan nyo, bakit hindi kayo humugot ng sa bulsa nyo? Di ba? Kung noon ay $60 dolares kada balires, no? Kaya nyo yun. No? Ngayon na nagwa 100, dapat kaya nyo pa rin. Di ba? Bakit? Kayo ang negosyante eh. That's right. Hindi kami ang kapitalista. Bakit kami ang mga ngapital sa inyo? Kung ganun pala, kami ang magdidikta sa inyo. That's correct. Kami Oo. ang nangangapital eh. Oo. No? So ngayon, Makes sense. nangungulekta na kayo, may tawag yan sa finance, futures. You know, yung futures contract. No? Okay. Futures contract. Oo. Ibig sabihin, bibili tayo ng commodity, no? At a fixed price right now. I-fix na natin, no? Kasi na-anticipate natin baka mag-fluctuate. Pagka bumaba, talo kami. Pagka tumaas, talo Okay. kayo. Oo. Ganun ang negosyo eh. Right. 'Di ba? So, ngayon, mataas na ang presyo. Binili nyo to ng mas mababa eh. Sino dapat ang makinabang doon sa mababa? Sila. Tayo. Sila ang nakikinabang ngayon. Sila ang nakikinabang Sila. nga. Sila. Oh. Kasi binebenta nila ng mas Oo. mataas eh. That's good business for them. For them. Oo. Di ba? Pero makikita ba natin yan? Hindi eh. I looked at the financial statement ng isang malaking oil company. Sabi nila, kumita sila ng mga 200 billion last year. Pero ang nire-report lang nila na net income nila is parang 6 billion. At teka muna, saan ang galing? Saan napunta yung 194 billion? Doon daw sa expenses. Pero ganun lang ang inire-report eh. Kaya may panawagan nga yung mga ibang sektor na, teka muna, huwag nyo naman kaming ganyanin. Huwag naman yung masyadong ang ibibigay nyo sa amin ay bundled, no? Gross, tapos ineneto mo, hindi namin nakita kung ano. Yan nga, it all boils down again to where's your sincerity and your Yeah. At to saka- help, di ba? Where's your heart? Tsaka, in this time of crisis, Especially, we have to be united in everything. Exactly. The government is calling for sacrifices. Mahirap sabihin doon sa mga minimum wage earners, yung mga mahihirap, magtipid kayo. Wala silang matitipid eh. Oo. Ang kita nila, Oo. sakto lang, walang excess. So, ganitong klaseng panahon, no, critical times call for critical solutions. And dapat sa lahat. Right. So, kasama na rin diyan yung mga nakikinabang doon sa pagpepresyuhan nito. So, sabi nila, tatanggalin namin ang excise tax. Maliit lang yung excise tax. 6 pesos, 10 pesos, 5 pesos, kada litro, depende kung anong bibilhin mo. Tanggalin na rin ang value-added tax, sabi ng iba. Alam mo, malaking bagay yung value-added tax. Kasi habang lumalaki ang presyo, yung porsyento ng value-added, lumalaki din. 12% eh. Oh, yeah, right. No? Ang excise, fixed price. 6 pesos, 10 pesos, or 5 pesos. Ito, habang lumalaki ang presyo, nakikinabang pa, may windfall pa nga ang gobyerno dyan eh. Sa kanila siguro, paypayan nyo yan para tumaas, para mas malaki ang collection na. Dapat tanggalin Tanggalin na yun. altogether, wala na. Oo. Excise at saka yung... pagkatapos, sabi nila, kawawa naman yung mga nakikinabang sa programa ng gobyerno. DSWD, yung aking dating departamento. No, mawawalan sila ng pambudget. Kailangan magkaroon tayo ng holistic na approach dito. Comprehensive dito. Kung ang solusyon natin ay taxation, no, tingnan din natin yung pwedeng pagkuhanan ng ibang buwis. No? Merong isang ekonomista, sabi niya, mag-impose ang gobyerno ng wealth tax. Wealth Based tax. on wealth. Okay. Hindi masakit yun. Kasi kung ikaw ay bilyonaryo, 1% ng billion mo, pwede bang ibayad mo sa
sa buwis. Hmm. Kung ikaw ay 2 billion ang net, Oo. no? 2%. Oo. 3 billion ang net mo, 3%. Makakaabot tayo siguro lampas pa doon sa mawawala sa excise at saka doon sa value-added Yeah, tax. makes sense. Di ba? Oo. So, ang sabi nila, excise tax at saka yung value-added tax, regressive daw yan kasi it will benefit everybody. That will benefit everybody kung yun lang ang gagawin mo. So, kumambyo tayo. Mag-impose din tayo ng wealth tax para yung mga bilyonaryo naman, hindi naman siguro sasama ang loob noon. Critical times, no? At saka ang nakataya dito, yung kabuuan ng ating ekonomiya. Pagka sumadsad ang ekonomiya natin, sama-sama tayo. Sama-sama, pati sila, pati yung negosyo nila maapektuhan eh. Remember yung ating GDP, more than 60% ay coming from household spending. Kung ang purchasing power ng ating mga consumer ay manghina, hihina din ang benta nila. Ang benta nila Right. dahil hihina yung mabibili nila. Which will affect also the business in the long run. Everybody. Right. Kaya we're in this together and I think this is the if only sabi nga ng tatay ko, God rest his soul, sometimes tama yung wealth tax na ngayon ko lang din naisip. It jives with what my father was telling me. How many millions or how many billions do you need? You don't need much. Di ba? To have a good life, a good, healthy, abundant life and enjoy it, di ba? How much do you need? You don't need much, di ba? But if you have billions already, it doesn't matter. Sabi nga ng tatay ko, if you have 20 million, 20 million, a guy with 20 million is the same as a guy with 2 billion. What makes a difference is yung pwede siyang bumili ng aeroplano, pero pwede ka naman, ba't ka bibili ng aeroplano? Pwede ka naman sumakay ng business class. Pareho kayong di ba? Wala ka pang maintenance. It's a matter of di ba? Dapat, ganun eh. Yung isip at puso, no? Puso, yes. Isip at puso, tama. Isipin mo na lang, no? Pareho lang naman rationally. Yes. Makakarating ka first class economy o ganun private din eh. plane, the same time. The same time. Same destination kung gusto mo. No? Even watches, you have the same one. Ganun din, no? It says the same time. Di ba? So, yung puso naman, panda rin natin. Daming magugutom. Marami. Paano makukonsensya na ganun karami ang inuubos mo? Yeah. Ganun karami naman ang nagugutom. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Ito sarili ko lang. Please correct me if I'm wrong or validate me or if my idea of helping out one way or the other with what's happening now. I was telling some of my friends in government also. Sabi ko, wag na tayong mag-ayuda. Na lang natin, subsidize na lang natin yung kung ano man pera mo, yung ayuda pera na yan, subsidize na lang natin yung like itong gasoline prices. Is that even feasible? Sabi kasi na, pare, medyo easier said than done. But mahirap ba or ano? Alam mo, mas mahirap ang mangolekta ng buwis, tapos i-distribute mo uli. Take it from me. That's why tinanong You know? kita. So, noong nagkaroon ng idea na yung 200 pesos unconditional cash transfer, programa yan ng gobyerno para sa ipasa yung train law, no? Yung tax reform law nung mga 2018 yata yung 19. Sabi nila yung 200 pesos na makukolekta natin, ibabalik din naman natin sa mga mamamayan. Tinaas natin ang taxes eh. Right. No? Tapos yung 200, ibalik natin sa mga mamamayan. Alam mo, kung walang friction cost, ibig sabihin, walang cost yung mangolekta, walang cost yung mag-distribute, okay lang yun. People will get 200 pesos 100%. Pero ang problema natin, para mangolekta ng buwis, ilang empleyado yan, ilang computer yan, That's right. ilang yan. Tapos pagka i-distribute mo, ilang mga social worker, mga ganun. Exactly. Ito nga ang problema namin noon eh. Prone pa to corruption. Oh, exactly. At saka political patronage. Yes, Diba? that's right. So, ang isa pang problema no, ginagamit ito na pampolitika, pambili ng, ako nagbigay sa iyo niyan, pero hindi naman. Di ba? So, nung time ko, sabi ko, monthly yung 200 sabi ko, unconditional naman to hanggang buhay yung tao, we just have to validate na buhay. Bigyan mo siya ng
200 times 12, bigyan mo one time, Oh. 2,400. Oh, di ba? Tapos na, wala Tapos ka na. na daw. Oh, wala ka Kasi na ano. unconditional naman. That's right. Oh. So, alam mo, tama yung idea mo na yun eh. Yung pag-subsidize, pag ganito. Actually, yung wag kang mangolekta is better. is the better. Oh, better Di ba? to- Wag mong kolektahin ng excise, Mhm. wag mong kolektahin ng value-added tax, hindi mo na kailangan mag-subsidy. Mhm. Kasi tumaas yung Oo. pera sa bulsa niya. Dumami, okay, no? Okay. Imbis na mabawasan. Tapos, para ma-address yung regressive o hindi pagkapantay-pantay nito, Mhm. samahan mo ng wealth tax. Mhm. Para yung mga nakinabang na mayaman na Mhm. hindi ka na dapat nakinabang dun sa excise tax, hindi ka na dapat At sobra-sobra na naman sila, di ba? Overflowing na. Bawiin mo naman sa Oo. wealth Anyway, they tax. always say that they want to give back, di ba? Exactly. Oh, ganun naman ang gusto nila, di ba? Oo. Kaya ano. Okay, ito Prof, no. In all your wisdom and expertise, para lang ito sa presidente natin, no? Wala tayong ako as much as possible I remain apolitical, no? But kasi right now si BBM is the one there seated, no? What should he do para mapangalagaan tayo na he's the father of the country? He has all the ways and means to do it radically, drastically, if you put it that way. What should he do right now para tayo ay umayos? At least hindi tayo masyadong maapektuhan. Well, alam mo kung maapektuhan tayo, pero what can he do to help us? Unahin sa isip at puso ang kapakanan ng mga mamamayan. Anong ibig kong sabihin yan? No? Sa ngayon, pagka ina-assess nila, may problema ba tayo o wala? Sabi nila, wala tayong problema. May supply eh. Mhm. Kaya ang ating reserve, no, ang kaya natin is 30 days, 40 days. Pero that's the economics ng issue na yon. Pero the social economics of that issue is that more than 50% of our population do not have excess income. Sakto lang. No? So pagka sinabi mo, dinefine mo ang problema, is it a question of supply or is it a question of affordability? May supply ka pero hindi affordable. Sa mga mahihirap, ang problema ay presyo. Presyo. So, Buying dapat power, yung response mo, yung policy response mo dito will be how do you bring down the price to the many, to the majority. Pero kasi, sasabihin nila, ay, ano yan eh, pagka tinanggal mo yung excise tax, tinanggal mo yung value-added tax, lahat yan makikinabang pati mayaman. Totoo yun. Totoo naman yun. Pero wag kang single-minded lang na tanggalin mo yung buwis. Maglagay ka ng buwis, yung sinasabi nating wealth tax. Wealth tax. Yung mga makikinabang sa walang excise, sa walang value-added tax, bawian natin. Bayad ka ng wealth tax. Ang isa pa, tanggalin mo na sa budget yung mga confidential, Dapat di ka nagtatago kahit ano. intelligence. No, bakit kami intelligence? Ako tingin ko diyan na military at police lang dapat ang may intelligence. Ibig ko sabihin intelligence fund. Intelligence fund. Okay. Dapat sila. Kasi kung meron kang problema na kailangan mo ng intelligence, edi dumulog ka sa kapulisan at saka sa military. You call upon them, no? Yes. Tanggalin mo yung confidential. Bakit confidential? Dapat lahat ng pondo ng bayan mabubusisi natin. Yeah, that's correct. Walang I agree confidential. with that. We're so pressed for time. Let's go now to the name drop. Ang Ayan. bilis ng oras natin eh. Ayan tayo. Okay, you know how it works naman, di ba? Prof, I'll say a few names and then you drop whatever it is that's in your mind. Okay, nasa na ba yung name drop natin dito? Ayan, okay. We'll start off with, mga economic managers pala ito, iba rito. Executive Secretary Ralph Recto. Nasa lista. Green-minded. The green-minded daw can either mean the other one or money. Kasi green is fertile. money. Diba? Fertile. Trade Secretary Cristina Roque. Nasa lista. Okay. All right. NEDA Secretary Arsenio Balisacan. UP.
UP. UAAP ako ngayon eh. Ganun ba? Oo, hindi sila nanalo. Hindi sila nanalo, oo, ha? oo. Second runner-up. Medyo ano tayo, ha? Okay. Former DOT Secretary, Cristina Frasco. Atinista yata. Atinista ito. ba to? Oo. Ganun ba? Oo, I think si Cristina was atinista. Okay. Unfortunately, hindi maganda ang performance nila sa UAAP this year. Hindi rin maganda. Hindi maganda. Maybe because she wasn't the cheerleader. Oo, Or maybe she was hindi. supposed to be in the poster. Maybe Siguro, may no? masadong ano Oo, naman. oo. Former Executive Secretary Lucas Bersamin. Mahusay itong abogado, Mhm. no? At naging politiko din ng mga pamilya nila, Mhm. no? Pero nasira sila doon sa sangkot yung pangalan ng Bersamin. Doon sa maaaring hindi siya 'yon, pero may nagbanggit eh. Yes, Alam mo, Bersamin parang ang pangalan solid eh, Oo. 'di ba? Chief Justice. Yeah? Pero may nagbanggit na undersecretary ang pangalan Bersamin parang Medyo na ano ha. Ganon din ang natin sa gobyerno, no? Yung real or not, pagka ang pangalan mo na taint, no? Magsasuffer ka, Right. 'di ba? Right. Mabuti na sana kung ang pangalan mo ma-associate lang sa UAAP. Win or lose is how you play the game, di ba? Exactly. Okay, SP Tito Soto. Letranista yan. Letranista. Arriba. Dugong letran Arriba. yan. Oo. Vocalist, tilt down men yata yan dati eh. Nung panahon ng mga tatay natin. Practical politics. Banda. Practical. Practical Oo, politics. yan. Okay, si Speaker Boji D. Uste. Oh, Yan. yan. Go uste. Uste, ha? Sayang ang ganda nung pasok nila sa umpisa. Ganun ba? Oo, nananalo sila. Pero kapos. Kapos, ha? Kinulang yung mga tigre. Kinulang. Alright, ito, two most important personalities na. Start off with VP Sara. Ang asawa niya, manager ng Lasal, ng Asawa Archer's naman. team. Yung asawa niya, si Atty. Carpio. Ganun ba? Manager. Manager. Oo, so... Manager, ha? Oo, Okay. ang galing ng team niya. Magaling yung So, team. magaling. So, magaling mag-manage. Magaling mag-manage. Yung asawa Yung niya asawa. ng team. So, I think it rubs off, no? Okay. Pagka you're with the magaling, gagaling ka na rin. Somehow. Alright, okay. Rubs off on the partner, no? Of Di ba? course, Okay. of So, course. it's a team play. It has to. To be a team Oo, play. Kailangan. Okay. BBM, President Marcos. Nasa lista yan. Nasa lista. Well, ito naman, Prof. Of all these, the schools, we're just very happy that you, at one point, were teaching all of those in school, no? And because of you, there's a brighter future. Oh, salamat. Thank you very much. Oh, Salamat. In our time, do you have if you were to sing now, what song would you sing? We can change the world. Oh, Eric change Clapton. the world, di ba? Down in the universe. Well, tama. Do you play? Yeah. Really? Yeah. Bass Yun ang- player? I play rhythm, I play Rhythm? lead, I play bass, Ba- I play drums. Talaga? Frustrated. No? We should get Frustrated na rockstar. Ganun ba? Malapit na akong sabi ko sa anak ko, in 2 years, I will do full-time retirement. Kasi nag-work pa rin ako, katulad nito. In 2 years, hindi na ako tatanggap ng mga ganitong interview. buti na lang, unless we are going to play at the same time. Exactly. Di ba? Exactly. Ganun ang gagawin natin. Hindi lang basta interview, dapat habang ginagawa can natin. change the world. That's it. you know? We'll change the world. Exactly. Yeah. Dun, sometime in the universe. Ayan. Dun. Well, Diba? If I can pull a star, oo. you know. Good and good and Oo. change the world. Diba? Professor Noel Leyco in the, kamunti ko na sabihin, medyo late night show, in Politica all the way. Maraming salamat, Prof. And mabuhay po kayo, mabuhay kayo. ang politiko all the way. Thank you, All thank the way you. tayo. Okay. Politica all the way. Okay, maraming salamat muli. Thank you, Professor Noel Leyco. Just a bit of recap. Sabi po ng ating guest, sabi ni Professor Noel,
pag ito pang global war continues, there will be a global recession. So mag-ready-ready na po tayo at magdasal po tayong lahat. Ang message naman niya sa ating mga kababayan, kalma lang po tayo at mag-isip-isip of regarding our finances, and doon sa mga in power, dapat daw natin pag-isipan yung wealth tax, no? It's one way of sharing your blessings. And last but not the least, yung confidential funds po and intelligence funds, dapat ay tanggalin na po natin yan sa executive branch of government. And for us to be able to change the world. Yan din yung kanta ni Noel. So, that being said, dyan po nagtatapos ang Politika All the Way. Lagi mo nating tatandaan, diskusyon po lamang, hindi po away opinion, hindi personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politica all the way.